Matapos ang mahigit 2 linggo na pagsasara dahil sa African Swine Fever, balik operasyon na po ang mga tindahan ng lechon sa La Loma, Quezon City. Yun nga lang, tumaas po ang presyo ng bida sa handaan. Ayon sa mga nagtitinda, bawal na kasi katayin ang mga baboy sa mismong tindahan at bawal na ring mag-stock ng mga buhay na baboy roon. Ibig sabihin, dagdag gastos sa pagpapakatay sa slaughterhouses at transportasyon sa mga baboy. Ang dating 8,000 pisong lechon na 6 na kilo, 10,000 piso na po ngayon. Mabibili ang 7 hanggang 8 kilong lechon ng 12,000 piso. Aabuti naman ng 14,000 piso ang 9 hanggang 10 kilong lechon. Tumaas din po ng 200 piso ang kada kilo ng lechon na 1,000 at 400 na ngayon. Maasa po ang mga nagtitinda na makakabawi sila ngayong holiday season. Tinitiyak naman nilang ASF-free at ligtas kainin ang kanilang ibinibentang lechon. Isang Chinese national na may kasong estafa ang target ng raid sa isang gusali sa Taguig. Yun lang, hindi lamang po ang target ang nakita ng mga otoridad. Nabisto rin ang isang iligal na operasyon ng Pogo. Balitang hatid ni Nico Wahe, exclusive. Sige, wala. Relax lang ha. Relax lang, mga pulis kami. Pakitaas lang ng kamay. ID. Target ng operasyon ng CIDG Southern NCR, PAOK at Southern Police District ang Chinese national na may kasong estafa. Sa intelligence report, narito siya sa 10th floor ng gusaling ito sa Bonifacio Global City sa Taguig. Nang puntahan ng CIDG, tuluyan siyang naaresto. Actually, itong Chinese na to, minomonitor namin to ng mga about almost a week. Hindi mailap lang kasi siya, kaya ngayon lang namin na tsambahan. Pero ang mas ikinagulat ng mga operatiba pag-akyat sa 10th floor, ang ilegal na operasyon ng Pogo rito. 8 mahabang lamesa na may mahigit 100 computers ang nakita ng otoridad. Nakadisplay sa bawat computer ang link ng umano'y illegal na online sugal. Mayroon ding nakitang mga cellphone sa bawat computer table. Ayon pa sa CIDG, tila may nagaganap pang love scams. During the service ng warrant of arrest, nakita natin na talagang may Pogo hub doon na maraming computers, maraming mga love scam doon sa monitor makikita at saka mga illegal gambling online. Ayon sa CIDG, nagpapanggap umano bilang IT solution company ang Pogo Hub. Yung pangalan nila, yung company name nila is hindi siya registered sa PAGCOR upon checking. 17 dayuhan at 75 Pilipino ang naabutan ng otoridad na nagtatrabaho sa umano'y Pogo Hub. Continuous pa rin yung documentation namin sa kanila at kung talagang may violation, kung may working permit din yung mga foreigners natin, then dito lang. Ay kung wala, additional case to be filed against them. Yung mga Pinoy sir? There will be charge ng employee ng Pogo. So, violation din po yun. At kung bakit naman nasa Pogo Hub din ang naturang Chinese na target ng operasyon? Usually, nagiging interpreter siya ng mga Pogo Hub. Wala pang pahayagan na arestong suspect at maging ang mga pamunuan ng establishmento kung saan sila nahuli. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao hatid ng GMA Regional TV. Patay sa pananaksak ng sariling asawa ang isang buntis sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sara, bakit daw nagawa yan ng mister? Rafi, inaalam pa ng pulisya ang motibo ng 21 anyos na asawa ng biktima. Naresto siya sa hot pursuit operation. Wala siyang pahayag. Ayon sa pulisya, rumesponde sila sa bahay ng biktima kasunod na isang sumbong tungkol sa pananaksak. Naisugod pa sa ospital ang 17 anyos na babae. Pero dahil sa malubhang kondisyon, kinailangan siyang ilipat sa isa pang ospital kung saan siya idineklarang dead on arrival. Sa Bacolod City naman, arestado dahil sa umano'y pangingikil ang isang lalaki na nagpapanggap daw na pulis. Nahuli ang 38 anyos na suspect sa entrapment operation sa Barangay Singkang Airport. Batay sa investigasyon, nagkukunwari siyang pulis at tatargetin ang mga nasa drug watch list para makapangikil. Sa isang biktima pa lang, nasa 700,000 pesos na raw ang natangay ng suspect.
Tumangging magpa-interview ang suspect na nahaharap sa reklamong usurpation of authority at 16 counts of robbery extortion. Kilig overload ang netizens sa larawan na ipinost ni kapuso actress Carla Abellana. Sa picture, may ka-holding hands kasi si Carla at ang napansin pa ng marami, ang suot niyang precious na singsing. May Bible verse caption pa ang post na tungkol sa hope at future. Wala nang ibang detalye na ibinigay si Carla. Overwhelming love at congratulatory message naman ang natanggap niya mula sa mga kaibigan. Matatandaan na nitong August, kinumpirma ni Carla na dating sila ng mystery guy sa kanyang mga post. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Hihilingin ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na mabisita siya ng kanyang pamilya sa Pasko. On the actual Christmas day itself, Boxing Day, these are official court holidays, so no visits unfortunately are allowed at all. However, we are going to try and change that. We will do our best to make sure that that happens, but unfortunately I can't be too optimistic, but we do our best. Sabi ng legal counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, hiling ng dating Pangulo na makasama ang kanyang pamilya sa darating na Pasko. Pero ipinagbabawal ng ICC ang mga bisita tuwing December 25 at 26 na official court holiday. Ang pwede lang daw bumisita sa petsyang yon ay mga spiritual guide. Sa ngayon, hinihintay pa ng kampo ni Duterte ang resulta ng kanyang medical test na inaasahang lalabas sa December 5 para malaman kung siya ay fit to stand trial. Itutuloy na ng Senado mamayang hapon ang deliberasyon sa 2026 budget matapos masuspindi ang sesyon dahil sa sunog sa Senate Building noong November 30. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian, papaspasan na nila ang deliberasyon sa budget para maiwasan ng reenacted budget. Kung walang problema, sisimulan ang bicameral conference sa December 11 at mapipirmahan ang BICAM report sa December 16 o bago mag-Christmas break. Ila-live stream ang BICAM meeting ngayong taon para maiwasan ang mga kontrobersya sa 2025 budget. Sa December 29 naman, target papirmahan kay Pangulong Bongbong Marcos ang 2026 General Appropriations Bill. Ang pag-akyat ng bilang ng mga nasasawi sa malawakang pagbaha sa ilang bansa sa Timog Silangang Asya. Halos umabot na yan sa 800. Mahigit 600 sa mga yan na itala sa Indonesia. Pinangangabahan pang tataas ang bilang na yan dahil aabot pa sa halos 500 ang hinahanap pa. Binibilisan na raw ang clearing operations, pagsasaayos sa mga nasirang daan at tulay at pagbabalik ng komunikasyon at supply ng kuryente. Mahigit 300 naman ang nasawi sa mga pagbaha sa Sri Lanka at mahigit 300 iba pa ang nawawala. Gaya sa Indonesia, Thailand at Malaysia, hinagupit din ng bagyo ang Sri Lanka. Ito na ang mabibilis na balita sa bansa. Aabot sa 250,000 pesos na halaga ng smuggled umunong vape devices at products ang nakumpiska sa Maynila. Mula yan sa 2 tindahan na sinalakay ng NBI. Sinisikap ang kunin ng pahayag ng 2 naarestong empleyado, gayon din ang mga may-ari ng 2 tindahan na nahaharap sa patong-patong na reklamo. Arestado sa Valenzuela ang isang lalaking wanted sa kasong rape sa Legazpi, Albay. Nahuli ang lalaki matapos ang 16 na taong pagtatago. Batay sa investigasyon, noong 14 anyos ang suspect, hinalay umano niya ang 9 anyos na babaeng pamangkin. Bukod dyan, isang lalaking pamangkin ang pinagsamantalahan din umano niya. Nakausap ng GMA Integrated News ang suspect na humingi ng tawad sa insidenteng hindi na raw niya maalala. Binusisi sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang ilang proyekto ng DPWH sa 4th District of Laguna. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph?
Yes, Connie, sa kauna-unahang pagkakataon ay binuksan na sa publiko sa pamamagitan ng live stream ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-iimbestiga sa mga anomalya sa mga flood control projects. Sa social media page ng ICI, nila ni-live stream ang pagdinig na pinangunahan ngayong araw ni ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr., Commissioner Rogelio Singson at Special Advisor General Rodolfo Azurin Jr. Unang sumalang si Laguna 4th District Representative Benjamin Benji Agarao Jr. at sumentro ang pagtatanong ng komisyon kung magkano ang natanggap na proyekto sa distrito ni Agarao na ayon kay Singson ay may nagkakahalaga na 700 million pesos. Pati sa pagtatanong ni ICI Chairman Justice Reyes ay meron din daw na 1.2 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa kanyang distrito. Pero ayon kay Agarao ay mga proyekto raw ito ng DPWH na hindi na nila pinakikialaman. Bagay na hindi tila nagustuhan ni Justice Reyes. Bakit daw hindi ito pinakikialaman ng kongresista gayong sa lugar nila ito ipinatutupad? Tinanong din si Agarao kung kakilala niya ang mag-asawang Diskaya na umano'y nagbigay ng 9 million pesos na advance sa kanya. Pati na yung pagreregalo na umano kay Agarao ng isang exotic na bulldog. Itinagi ni Agarao ang lahat ng ito. Narito ang pahayag ni Congressman Agarao. Ako'y nagpapasalamat sa ICI at binigyan ako ng pagkakataon na may paliwanag ang aming sitwasyon sa mga paratang ng mag-asawang Diskaya. Yun po ay hindi totoo, wala po akong kinalaman sa mga paratang ng Diskaya. Sir, pag yun pong sinabi na pag may bubabang pera sa inyo, hindi nyo pinapakialaman, ba't hindi nyo pinapakialaman? Wala naman po kasing bumababa. Connie, sa mga oras na ito ay sumasalang naman yung mga opisyal ng Land Bank of the Philippines at tinatanong sila ng komisyon yung proseso ng pagbabayad sa mga contractor mula sa budget na binibigay ng DBM sa DPWH. Sa mga susunod na araw, Connie, nakasalang at ang iba pang mga kongresista katulad na lamang nitong si House Majority Leader at Presidential Son Congressman Sandro Marcos at pati na itong si Davao City First District Representative Paulo Duterte. Connie? Maraming salamat, Joseph Morong.